Kasi feeling ko ang mga dilaw naniningil na. So, di ba ang dilaw galit kay Marcos? Ibig sabihin, pwede nilang ipa-impeach yung tao? Well, naniningil. Yun nga yung conception. Kaya nga ibibigay sa kanila para hindi siya Saya. impeach. Actually, hindi naman siya ma-impeach kasi wala nang point. Kasi hanggang nandiyan si Sara, hindi siya pwedeng ma-impeach, okay? So, saka 3 years na lang eh. Parang anong point? Okay. Yeah, it's the end of his presidency, parang ganun. Oo, pagkatapos ng 2025, ang Philippine president, wala na yung bearing. Ang may bearing na yung susunod na. Tapos hindi ka pa po pwedeng magpa-impeach ng 1 year before matapos yung term. So, kumbaga, ang wing room na lang nila magpa-impeach is within the first 2 years. So, hindi na prudent na mag-ano. Itong si Sara, ididribble-dribble lang yan nila BBM kasi ayaw nga nilang mawala si Sara. Kasi pag nawala si Sara, wala nang punching bag ang yellow. Nagigets niyo? Kaya si Sara, dyan lang yan. O, ano yan? O, punching bag yun. Kasi hindi pwede i-direct ang kritisismo kay BBM. Kasi pag diniretso nila kay BBM ang kritisismo, si Sara ang makikinabang. May tanong daw si Karen Minao. Ayun. Hello, Karen Minao. Hi po, magandang gabi. Nakita na ako ni Sasnon, pero sorry na, paupo pa ako. Ang mahal naman ng tampalpuke, parang tinalo pa yung caviar, 2,000 per kilo. Mahal naman tampalpuke ni Das. Talo pa sa caviar sa akin. Bakit? Ilang presyo ko? O pwede mo naman akong tanongin. Worth it yung 2,000. Mangingisda yung tatay at kapatid ko sa Asno. Yung huli namin sa Negros is yung malalaking tuna, binebenta pa namin sa mga cities. Ang mahal ng tampalpuke, parang 180 lang ata yung pinakamalaking tuna sa amin per kilo. Anyway, sa Negros ni Das kasi nag-around the world na yun. Talo pa yung caviar. Caviar ba yun? Yung mahal caviar? Bakit? Maybe Amsterdam yung akin eh. Talagang yan, worth it. International fish. May naman, worth naman siguro. Yung tampalpuke ninyo. Galing na sa Amsterdam. Ang sakit mo sa pangasas. Anyway, may contribution naman si Risa. Di ba nagpa-photo off sa palengke? Yung 6 ed ng preschools, ayun. Worth siya ng 500 million doon. Anyway, mga tanong yung akin. Ayoko nang magmura kasi yung last na live ko kay Sas, puro inciting to sedition nata yun. Nag-wish na ako ng sobrang galit. Sobra pa sa contempt siguro, Miss Joy. Salamat po pala sa pagbibigay ng link. May time limit doon kay Sas, parang sa'yo wala eh. Natataranta ako doon. Kasi Miss Sas yung naglalay. Parang nagtitingin ako sa sarili ko. Pero mag-5 minutes na, wala pa rin ako natanong. Anyway, yung tanong ko is just addressing at pwede ding sagutin ito ni Sas, no? Addressing the big elephant in the room. Alam natin na every halalan, tahimik lang to si Lisa Marcos eh. It's behind the shadows. My question is, Miro system tayo ngayon. At laging nagpo-post si Attorney Glenn Chong na she can be involved in maneuvering election results. Na alam ko namang matatalo yung ibang kandidato sa PDP laban kahit proteksyonan yung napipintong impeachment ni Inday Sara, no? Ako kahit magnakaw na sila, nakawin na nila lahat. Wag lang ma-impeach yung tao kasi nakakaawa si BBM, no? Yung sa laughing emoji, 700k, ni-remove ata nila. Parang tinalo pa ng addict yung may ketong kasi deadma yung mga tao, parang sobra, buti pa yung may ketong, tinutulungan yun. Deadma eh. Yung paano as an OFW voter, no? Pupunta na naman kami sa embassy, boboto na naman. After work, gagastos na naman, magta-taxi kasi 5 PM ata yung closing nila dito. Tapos mostly 4 PM yung pagsasara ng trabaho. Since Lisa magaling yang magmaneobra ng election results at hindi kami pwedeng magdala ng cellphone as an evidence na yun yung binoto namin. Paano ba namin maprotektahan yung boto namin na walang magic na gagawin? Well, sabi ko nga, meron talagang magic na mangyayari. Meron talaga. May dayaan yan for sure. Meron talaga. Kaya nga mas imperative yung yung Duterte sa vote. Kasi you have to overwhelm the May mangyayari yan. Kasi, may dayaan talaga. Kaya sabi ko sa inyo, ang magiging House Speaker niyan ibibigay sa Dilaw. Ibibigay sa Dilaw. Oo. Given my impeach si Sara, sigurado papasok yung alyansang puro hitit ng pulburon kaysa sa suka naman. Mas bumibili ako ng suka, awan ng Diyos, may trabaho naman ako, hindi naman ako addict. Feeling ko talaga ibibigay sa Dilaw ang House Speakership kasi feeling ko talaga may power struggle na between. Ibig sabihin, makukulong yan si Romualdez, ha? Hindi siguro siya makukulong kasi
pag pinurso siyang ikulong, maglalabas din siya ng ano, lalabas din niya ang secret sa baho. Nagre-retaliate rin siya. Kasi, I think they will just let Martin ano na lang, mag-background ka na lang na parang, ayan, nabongga ka na ng speaker, ganyan. Marami ka naman na kubre, marami ka naman na... Marami ka na kubra. ang tanong, Time is up na lang, girl. Ganyan. Para sa akin, Martin, time's up na. ang Pero tanong, syempre, ang tanong, papayag ba si Martin no na mapatpatasik siyang bilang speaker? kaya nga may power struggle. Mm-mm. Kaya nga may power struggle, di ba? May power struggle na sila. So, kasi feeling ko ang mga dilaw naniningil na. So, di ba ang dilaw galit kay Marcos? Ibig sabihin, pwede nilang ipa-impeach yung tao? Well, naniningil. Yun nga yung conception. Kaya nga ibibigay sa kanila para hindi siya Saya. impeach. Actually, hindi naman siya ma-impeach kasi wala nang point. Kasi hanggang nandiyan si Sara, hindi siya pwedeng ma-impeach, okay? So, saka 3 years na lang eh. Parang anong point? Okay. Yeah, it's the end of his presidency, parang ganun. Oo, pagkatapos ng 2025, ang Philippine president, wala na yung bearing. Ang may bearing na yung susunod na. Tapos hindi ka pa po pwedeng magpa-impeach ng 1 year before matapos yung term. So kumbaga ang wing room na lang nila magpa-impeach is within the first 2 years. So hindi na prudent na magano. Ito si Sara, ididribble-dribble lang yan nila BBM kasi ayaw nga nilang mawala si Sara. Kasi pag nawala si Sara, wala nang punching bag ang yellow. Nagigets niyo? Kaya si Sara, dyan lang yan. O, ano yan? O, punching bag yun. Kasi hindi pwede i-direct ang kritisismo kay BBM. Kasi pag diniretso nila kay BBM ang kritisismo, si Sara ang makikinabang. Ayaw nga nila noon. Kaya ang gagawin nila, kailangan manatili ang 125 million. So, ibig sabihin, malaking posibilidad na hindi ma-impeach si Sara kahit dayain nila yung halalan, ipalusot yung alyansa. Hindi pa nga sila maka-decide ng bonggang-bongga kung ngayon i-impeach o after na ng election. Kasi nga, nag-iisip pa yan sila. Kasi nga, syempre, hindi rin nila alam ang takbo ng dilaw. Alam mo naman ang dilaw, kaya nga sila naging dilaw. Dahil nga, mga ano talaga yan, mga oportunista. Alam mo yon? Syempre, matatalino. Ang iniisip na lang ngayon ni Lisa at ni BBM, ang kanilang post-administration survival. Ngayon, kung sino pwede makapagbigay sa kanila ng best deal na huwag maimbestigahan, dun sila, after. Kasi syempre, pagkatapos ng 2028, pagtapos na si BBM, talagang tatargetin yung BBM administration ng katakot-takot investigation. So sa analyzation mo, Mrs., his administration is just a circus, just a show? 6 years? Parang sa pagkakaunawa ko sa analyzation niyo po, parang yung buong administrasyon ni BBM is just a circus. Just nothing, just a waste of people's money. Ano ba to? Ano bang nangyayari sa bansa natin ngayon? Anyway, pangalawang tanong, bago ako magpaalam. Ano ba nangyayari sa bansa natin ngayon? Sorry naman, tao lang nagkakamali. Kasi minsan, masyado ako invested. Hindi, Sara, awang-awa na ako sa tao. Kasi yan lang yung unang sumusulong pagbaha eh. Pagbaha, actually, nakakaawa yung papalit kay BBM. Yeah, just nothing. Yeah, just like big garbage oil. Parang smoky mountain siya na parang basura lahat. Siya yung sasalo. Oo, kasi mahirap na 'yan after 6 years. Ang dami ng uusad sa mundo. Yeah. Tapos actually pagkatapos sa BBM doon talaga natin mataramdaman na talagang tangina ang tsaka natin. Mararamdaman natin na ang tsaka natin kasi girl, that's 3 years from now. Parang lalo na pabukas sa international airport ng Cambodia ng mid-2020. Pero alam mo, Sas, kahit ang tsaka natin sa parang sa balang araw, no, 2028, kahit ang tsaka natin sa mga nakaraang 6 na taon, awang-awa ko kung paano mag-endorse ng botante ngayon si BBM. Kasi parang, namimiss mo si Sara, no? Namimiss mo si Attorney Vic, no? Yung genuine talaga yung sigaw na, yeah, we wanted you in there to make a change. Parang, alam mo, ibang-iba ang kampanya ito ni BBM sa previous sa nakaraan. Kasi the revolution. Even in the presidency and vice presidency noong 2016. Noong 2016, hindi ganito si BBM. Tumakbo ng vice president. That was genuine support sa people's president talaga yung si tatay. Pangalawa kong tanong, no, bago ako magpaalam. Ma-sideline ko lang. Pangalawa, akala ko last na. Last na nga, pangalawa. Joey, i-highlight mo nga itong quote ni Elson Ariola. Are we still on track to overtaking Thailand? Yan ba? Of course not, my God. Yung Thailand naman, yung makasama ko sa trabahong foreigner, ang Thailand ginagawa na lang na extended home eh. Because Thailand is cheap and they're safe. Thailand is a boat that has long sailed beyond us.
Matagal na po tayong iniwan ng Thailand. Ang progressive na ng Thailand po eh. Matagal na po tayong iniwan ng Thailand. Like, Actually, ang kakarera na natin ngayon, Cambodia at saka Cambodia. Myanmar. at parang malalagpasan na tayo. Mauna pa ata yung Cambodia. Wala po sa choices yung, parang I beg to disagree, Miss Joey, parang yung Cambodia is progressing na rin. Siguro Myanmar, nandoon na tayo, mga Nepal. Ganun. Hindi, parang inaano ko, bakit? Parang, anong feeling nyo? Ano pa rin tayo? 1990. 1990 Yung Briton, ma-share ko lang. Sandali lang. Ganito po dati ang usapan na, noong 1990, Thailand at Pilipinas, nagkakarera. Na nagpasa na ang Thailand. Hindi sa Thailand and Philippines yung karera noon. Yung dalawang yun. Early 1990s, yung dalawang yun. Wala, pati Malaysia. Actually, Malaysia noong 1960s yan eh. So, wala na yung Malaysia, nalagpasan na tayo. Nalagpasan na tayo ng Singapore. Bakla yung Singapore, nalagpasan na tayo. Kakasimula pa lang noon, parang tayo pa yung cute. And then, after just 10 years, nalagpasan ka na ng Singapore. Tapos, nalagpasan ka na ng Malaysia. Tapos, nakikipagkarera ka sa Indonesia at Thailand. Yung dalawang yan, lumagpas. Hanggang ang karera natin ng Vietnam. Ang Vietnam ngayon po, wala na rin. Ano na sila magaling na sila sa rice, pagbebenta ng. Nag-speed up na sila ngayon. Ang kachika na natin is, baka naman siguro maunahan din pa rin natin ng Cambodia. Well, let's wait and see. Alam mo naman ang race, hindi naman ito sa pagandahan sa beauty contest, hindi ba? So ngayon na parang, ewan ko guys, pumunta kayo ng Thailand, tapos bumalik kayo ng Pilipinas, tingnan mo kung malalagpasan ng Pilipinas in Thailand. Before ako magpaalam, Miss Joy, alam kong minute niyo yung mic ko. Kasi ma-share ko lang sa totoong buhay. Nag-overlap kasi sa audio ni Sas, kaya minute ko. Sorry po. Yung kasama ko sa trabaho na Briton, yung Thailand, every holiday namin, ginagawa lang yung parang weekend. They will stay there and mag-check-in sa hotel. Ang mura daw, mura lahat, safe. May mga drugs issues, pero huwag nyo naman i-compare sa Pilipinas kasi parang tayo, bumabalik tayo sa noon, tapos tinatry nating maging umusad nung kay Duterte, sa peace and order, kahit paano yung sa ekonomiya. Sana, pero balik na naman tayo ngayon sa kulelat. Tapos it was a show lang pala. Ang tanong ko lang kay Miss Sas, second day, may singit ko lang. Di ba naka-10 days na ata yung sa Bicam na final nila. Sino ba yung soldier ng admin ngayon? Parang yun, feeling ko yun yung nag-request na sana ma-extend pa. Wala, nakakabingi yung katahimikan ni Romualdez. Grabe. Kung soldier ka, bakit ka nag-soldier sa admin na to? Kasi tayo, sila sa Duterte na side, parang ang gagaling natin sumunod sa batas. Pero ang Congress, humingi pa ng tulong sa Supreme Court para ma-speed up yung impeachment. Di ba Congress lang yung may kapangyarihan dyan sa impeachment? Hindi naman, ang tawag dito, hindi naman Congress yung nagpunta sa Supreme Court para speed up yung impeachment. Private petitioner yon. Hindi naman yung Congress. But of course, syempre, posible na paid petitioner yon na some interested party. Pero on paper, hindi yun Congress. Walang kinalaman yung 19th Congress doon sa petition sa Supreme Court to speed up the impeachment of Inday. Bago ako magpaalam, Miss Joey, no? Akala ko ba yung pulis natin, non-partisan pag politika, pag eleksyon, bakit pumunta sila doon na nakapula tapos walang armas? Ano yun? Hakot? Akala ko ba, buti sana kung naka-uniforme ba? Na may armas for security, kung anong reason nila. Hakot na, kaya nga kinokontent ko ngayon eh. Kasi ba't sila hinakot? Supposedly dapat hindi nga sila hinakot. Amazing talaga tong admin na to, no? Tanging administrasyon lang na to ang gumagawa ng mga bagay na kahit hindi ako nag-aral ng abogasiya. Pero di ba bawal yan? So pag last po, no? Bago ako, salamat po Miss Joey sa pagkakataon. Bakit kailangang 18 years talaga manatili ang Mama Marcos sa pwesto bago makuha ang frozen vegetables? Bakit 18 years exact? Hindi exactly, pero they need more than one presidential term in order to defrost yung lahat ng mga tagong yaman kasi nga sobrang dami. It's just because of the sheer amount. Yun lang yun. Okay. Anything else, Karen? Punta na tayo kay Dem. Okay. Salamat po. Bye-bye po. Salamat po. Okay, thank you, Karen. Maraming salamat. Okay, hello, Dem. Hello, Dem. Oy, Dem, magparamdam ka. Kanina ka pa. Maraming salamat po sa nagpadala ng kit. Hello po. Oy, Dem, magsalita ka. Ano ba? Yes, ma'am. Nagsasalita po ako. Okay, anong problema natin sa buhay? Ay, wala po. Sorry. Nakikinig lang. Bakit ka umakyat?
Rinig ko lang yung ano, yung tawag dito, yung link na shinare ni ano kanina. Tapos nag-ano, sorry na, bababa na lang ako. Puta. Ano daw? Wala lang daw, kinlik lang daw niya yung link. Nakikinig lang daw siya. Kurutin kita dyan, Dem. Need pala mag-ano, kailangan may question or ano. Hindi nga, meron kang gusto i-share, kwento, or whatever, ganyan. Okay. Wala naman po, nakikinig lang. Kasi, kumbaga, nakikiano anong nangyayari sa Pilipinas. Kumbaga, Kaloka ka. catching up pa kasi, hindi ko na naiintindihan kasi din. Anyway, Yeah. Siya, sige. Pasensya na po, Makinig ka baba na muna. lang po ako. Nakikinig lang naman ako. Okay. Thank you, Dem. Thank you, bye-bye. Ayan. Hello, JC Kirubin. Hello po. Nasa starstruck ako. Ha? Lalo ko yung sa video ko. Pero, ayun. Nag-request ka na kanina di ba? Kasi hindi ka nakaakyat. Natutuwa ako dito sa session natin kasi para tayo nasa ano. Hindi malinaw yung audio mo. Sinubukan ko lang kasi. Nag-ano ko kasi itong internet ko. Oo. Kaya, ayun. Hindi microphone mo, hindi malinaw. Hindi ko siya malinaw. Try ko. Sige, balik ka. Okay. Anyway, ayun. Tita Benji, yung kanina si Tita Benji Pugalos nag-request kaso puno pa yung screen kaya hindi nakaakyat. Ayan. Jobs lang ako. Ayusin mo muna yung mic mo, JC Kerubin, ha? Ayun. Kanina meron din sabi dito yung magbot si Fairchild. Sino yun? Si 30 Fairchild. Sabi niya ganun, ayusin yung pagboto, ineme, ganyan. Why don't you come up? Tapos pag-usapan natin yung election situation sa Pilipinas, yung ano ba yung kabuuang landscape ng politika at saka ng eleksyon at ano yung role ng eleksyon dito sa Pilipinas. Kasi yan yung problem Pag nagsalita kasi kayo tungkol sa eleksyon, kung magsalita kayo para tayong may option. Ganon. Para tayong, yung namamag-asa kayo ng bonggang-bongga. When in fact, wala naman talagang umaasa kayo na are you sure? Umaasa kayo na magkakaroon ng changes after ng 2025 election? We're still in this system pagkatapos you're expecting a massive change in our country? Ayun, so saan aakyat kat kasi ayan, of course, syempre mang-iinsulto kayo, boboto niyo si Philip Salvador, boboto, yung gano'n. And I can understand that, no? Kasi, di ba, parang, bakit nga siya, di ba? Ganun. And sa totoo lang, I am not voting for these people because I want to stick my neck for them. It's not really that. Kasi naiintindihan lang namin na crucial tong election na to, na itong election na to, kapag ang nanalo, panay bata ni BBM, that's gonna be the situation in the next maybe 2 or 3 election cycle. Hindi, ganito lang yan. Kayong mga kakamping nagsasalita. Alam nyo, kaya ganyan, dahil protest vote yan. Protest vote. Correct. Vote straight PDP laban. Ngayon, kung hindi kayo nakipagtorjakan kina BBM, baka nagkaroon pa kami ng amor sa mga kandidato ninyo. Kaso nga, nakikipagtorjakan kayo kay BBM sabihin nyo hindi, karamihan sa inyo pinapanood si Maharlika. Di ba? Pinapanood si Maharlika. Tapos nakakaloka yung mga leaders yun nakikipagtorjakan kay BBM. Ano ba yun? Tapos tayo nyo kayo paandaran na, si Philip Salvador. Bex, we are not in an ideal situation right now. Kaya yung mga tao, mas naisip pa nilang iboto si Philip Salvador. Kahit iboto yung mga kandidato ni BBM. Ganun sila kaimbiyada kay BBM. I think kahit basurahan ng tumakbo bilang senador, iboboto nila yung basura. Tapos in-endorse ni PRRD, iboboto namin. Nagigets nyo ba? Kasi nasaktan kami, binudol ang Dutertista vote. Kaya yung mga Dutertista, wala na silang pakialam. Babuyan pala, binaboy ang gusto continuity, hindi naman yung ginawa. Di ba, babuyin na namin kayo. Di ba? Ngayon, kayong mga camping, wala naman ibang magawa, kundi magsabi na, hindi kayo iboboto, ganyan pa rin ang style ninyo. Kaya hindi kayo manalo-nalo. Dahil kung paano kayo na-flash sa Inodoro noong 2019 at na-flash si Lenny sa Inodoro noong 2022, ganun pa rin kayo mga kampanya. Do you really think doing the same thing over and over again will produce a different result? No. Kasi, hindi nyo kasi binabasa ang mga Dutertista. Gumagawa kayo ng caricature tungkol sa mga Dutertista. Tapos yun ang inaatake nyo. Wrong. Bakit hindi nyo kausapin ng mga Dutertista? Bakit yung mga kandidato ninyo ayaw mag-guess sa mga ganito para malaman nyo talaga ang totoong issue ng mga middle class? Hindi ba? Kayo naman mga camping, naman kayo mga middle class, lahat kayo amatera. Tigilan nyo nga ako. Nakikita ko yung mga nagkakampanya-kampanya kay Kiko sa Akbayan. Nandyan yan sa mga club, no? Sa mga club yan? Sa Nectar, sa mga baklaan. Ano meron dyan? Amats.
Ayun, gano'n. So, meron ba gustong makipagdebate dito yung tungkol dun sa mga, bakit kaya, mga gano'n-gano'n? We can really talk about it. We can, I Kita mo I si mean, Rowena Guanzon. seriously. Oo. Kita mo si Rowena Guanzon, nakipagtsikahan sa akin. O, may mga hindi ako gusto sinasabi ni Rowena Guanzon. Pero si Rowena Guanzon, alam ko si Rowena, dahil kilala ko yun si Rowena Guanzon matagal na. Baliw-baliwan lang yan. Pero pag tinignan mo ang kanyang track record, consistency akla. Kayo hindi Consistent yan, oo. Consistent yan. consistency akla na parang alam mo kung gusto ko i-balance yung mga kalokohan ko sa And buhay. oo, Kakausap and also Ma'am si Ma'am Bing, ano yan, talagang yung ang tawag dito, yung kanyang kinembot on the PWD, yung mga ano yan, soft yung heart niyan pagdating sa mga babae at saka sa mga disabled. Hindi Soft ba, yung heart na pagdating sa mga ganun. kita mo si Rowena Guanzon, nilalight namin yun noong panahon ni BBM dahil nangingiwi-ngiwi. O, ganyan, nagkaganyan-ganyan. Sabi ko, ano ba nangyari dito kay Rowena Guanzon? Pero, ano sinabi namin? Alam mo, tama kayo, Ma'am Bing. Dapat nakinig kami sa inyo. O, sabi pa niya sa amin, si Sara na lang sana pinatakbo niyo, wala tayong problemang ganito. O, pero kakamping yan, ha? Kakamping siya. Si Lenny ang binoto niya. Pero alam niya na si Sara yung nanalo, hindi magiging ganito katulad kay BBM. Ibig sabihin, si Rowena Guanzon, kahit ganyan-ganyan man si Tita Bing, kahit ganyan si Atty. Guanzon, meron siyang, may nuance siya. May nuance si Rowena Guanzon. Di ba? Naluloka nga siya alam mo may nuance si Madam, si anak na asyendera. Di ba anak na asyendera yun? Di ba yung Lagi yung sinasabi yung naka-Mercedes-Benz siya. Bata pa, grade 1 pa lang siya, naka-Mercedes na siya. Tara, yun, parang Pero mapagmahal yan si, ano yan, matinding boss yan si I know. chika ko lang, Berbero. Ano siya, terror yan na law professor. Terror yan na boss, si Ma'am Bing. Si Rowena Guanzon. Pero, yan si Atty. Guanzon, hindi ba? Ginawa niyo siyang mascot noong 2022. Gusto niyo pakitin ng stage para ano-anuhin si BBM. Asan kayo ngayon? Nasa likuran ba kayo ni Rowena Guanzon? Hindi. O, mag-isa na lang niya sa hanay ng mga pink. Hindi ba mag-isa na lang siya? O, bakit? Hindi niyo man naisip yun. Bakit? Bakit niya kami kinakausap? Kasi nga, madali kami, dahil nakikita niya, madali rin kami kausap. No, alam niyo pinaglalaban namin, hindi tayo magkasundo. Pero, it is always better to talk to someone who is consistent with their beliefs even though that they are not the same as yours. Than with people na mas plastic pa sa pinaka-plastic na oro ka na Tupperware na pinagsama-sama sa mundo at kayo diyang mga sinusuportahan ninyo. Depende ang utak kung maulan o maaraw, di ba? Di ba? Depende. Si Risa Ontiveros, anti-Marcos since 13 years old. Pero yung kapatid niya, di ba member ng BBM administration private partnership, saka yung asawa nung yung ano ba tawag sa brother-in-law ni Risa Ontiveros, in-appoint ni BBM. Ano yan? Since 13 years old ka, anti-Marcos ka, tapos magpapa-appoint ka ng ganyan, papa-appoint yung mga kamag-anak mo. Lokohan to, be! Diyos ko, Lord! Ano? Diba? Tingin mo ako? Ito nga si Rowena Guanzon. Kaya nga hindi nga pinag-oath yung nila dahil galit nga sa kanya si Romualdez kasi yung ginawa niya siguro dun sa kay BBM nung, di ba? Si Rowena Guanzon ang isa sa mga naapektuhan nung nag-file ng disqualification. Siya yung sa COMELEC commissioner na nagsabing dapat i-disqualify si BBM. Napuruhan siya ngayon. Bakit sa inyo wala napupuruhan ngayon? Bakit si Rowena Guanzon lang? Isa lang ibig sabihin nun. Dahil si Rowena Guanzon lang ang consistent sa mundo. Yung Kiko, yung Sharon, pagkatapos ng 2022, sasabihin nila na, ayaw namin kay BBM, kailangan hukayin. Kailangan, di ba kayo supporters ni Risa Ontiveros, umilibing si McCoy, ano sabi ninyo? Hukayin. Tapos ngayon, tapos kayo mismo, nakakbayan, gusto niyo pa yung si Sara dahil gusto niyang pahukay. At wala man lang nagsabing, yay! Wala man lang nagsabing ganun sa inyo. Ilang taon nyo nang sinasigaw yan? Di ba? Ano yun? Bakit kami kayo paniniwalaan? Paiba-iba kayo ng pag-uugali. Mahirap yung ganyan, paiba-iba ng ugali. Either kailangan nyo na mag-consult sa psychiatrist dahil baka bipolar kayo, or talagang budolero rin kayo katulad ng BBM. Dahil si BBM, paiba-iba rin siya, kayo rin paiba-iba. O di paano kayo? Well, yan talaga ang wedding made in heaven. Next guest. Correct. Oo, ayun. Anyway, yon. Ang tawag dito, nakakaloka talaga. Ay, mga hanggang lang tayo hanggang 11, okay? Hanggang 11 lang tayo. Kasi mag-6 na oras na akong nagla-live. Ayun. So, ang tawag dito, Mind the Nurse, hello? Hi, hello. Good evening. Hello. Good evening. Hi. It's your time to shine, Mind the Nurse. I know, yeah. So, uuwi ako ng Pilipinas pero dadaan muna ako ng Thailand at Japan. Tapos gusto ko doon ko bonggang-bonggang gastusin yung pera ko.
Siya nga pala, nandito ako sa England ngayon. I'm a Oo, nurse in bakit England for 9. naman? Kesa naman gastos ko sa Pilipinas, pero ang balak ko, magpapagawa na lang ako ng mga, ano yun, yung tarpaulin para sa Mm. PDP. Tsaka yung mga, Oo. yung mga kamag-anak ko na nababayaran, uuwi pa talaga sila sa probinsya sa Samar dahil malaki ang bayaran doon para lang bumoto. So, kailangan kausapin ko sila ng Actually, matindi. Mm, si Crisette, Yeah. may kinukwento siya, yung mga kasambahay niya, magsisipag-uwian para bumoto sa Leyte. Ganun. Yeah. Ang laki raw rin ng bayad. That's true. That's true. Ganon. Yung Tingog, number 1 na nangangampanya na ngayon. Pero Oo. sila yung yumayaman doon sa lugar namin. Yung mga kamag-anak ko talagang mag-iipon ng pamasahe, as in, sabihin natin 2,000 pamasahe. Pero worth it pag umuwi sila dahil 10,000 pagbalik nila may tubo na. Ganon sila. Ganon kagrabe. Pero yung Samar, pang ilan yun sa pinakamahirap na lugar. Anyway, pinapatakbo sila ng mga kakamping at ng BBM. So, kesa gastusin ko yung pera ko sa Pilipinas, mamimili lang ako sa Japan tsaka sa Thailand. And then pagbalik ko sa UK, yun pa rin yung dala ko. Pero yung gagastusin ko, tarpaulin para sa PDP. At saka para, medyo kakausapin ko rin yung mga kamag-anak ko, sila na lang yung lalagyan ko para bumoto sa PDP. Tsaka yung issue na, bakit natin iboboto yung si Philip Salvador o kung sino man. At least, pag naging solid ang dami ng boto natin, kahit pamandaya sila, pag naalala nyo yung dinaya nila si Tatay Digong, sa sobrang laki ng boto, di ba? Hindi pa rin sila nanalo. Ganun lang yun. Isipin na lang natin kung galit tayo sa BBM, itodo na natin. Ito ang paghihiganti natin. BBM, ang makakaganti tayo kapag sinolid natin yung PDP tsaka si Dr. Mata. Kasi I'm a pediatric nurse. So I think we need a doctor in the Senate kasi marami siyang magagawa para sa health sector natin. Yun lang. Correct. Ayan. Thank you very much, Mind the Nurse. Thank you. Salamat. Hello, Kid Wanderer. Hello everyone, good evening. So nandito ako ngayon sa Garments Capital of the Philippines, Taytay Rizal, and I think you are all aware kung ano nangyari kahapon dito sa Taytay Rizal. Pumunta nangyari? Diba, pumunta si Laila de Lima, tapos pinagsisigawan sila ng Duterte. May balon? Yes. Good job, Taytay Rizal. I'm so proud of you. Yes, of course. And I am so very proud of our congressmen dito sa Rizal, except sa isang except dun sa isang congressman na na nasa Montalban. Hindi ko alam kung kaano nung isang Nograles diyan sa Rizal. Kung kaano nila si Mix Nograles at si Carlo Nograles. Anyways, ayun na nga. So, ayun, nakakaloka na overwhelming yung mga Dutertista dito sa Taytay Rizal, no. And well, karamihan din naman kasi ng mga nandito kasi mga galing din naman ng probinsya, to be honest, no. Marami rin dito ang natutuwa sa pamamalakad ni former President Duterte before, and kahit saan naman magpunta din dito, yung ibang mga namimili dito, yung mga nagtitinda din dito, most of them are Dutertista, no. But anyways, other than that, meron akong link na shinare dito sa StreamYard. Gusto ko lang balikan yung naging usapan natin kanina about the election, and this is something that we need to ponder. So, ang sinend ko na link sa StreamYard is kung ano yung breakdown ng generation ng mga botante dito sa ating bansa ngayon. At nangunguna dyan yung mga millennials, mga pinanganak simula 1981 hanggang 1996. Pangalawa, yung mga Gen Zs, which is nasa 21.87. Actually, kanina din, habang bumabiyahe ako papunta dito sa Taytay, kanina natalakay yung issue about kay Risa Hontiveros. So, ako, personally, ang personal opinion ko lang to, she's gonna win. Sino? Ako, Si? Risa Hontiveros. Ay, ano ba? Sitting siya. Sitting senator siya. Sorry. Ayun. Anyways, yung kay Risa Hontiveros, kanina na-discussin niyo about sa USA, di ba? So, ano ba yung advocacy niya? Kanina na-discuss niyo yung about sa HIV. Ano ang tawag dito? May meron siyang program noong asan na ba yung Meron siyang program noong I think it's in 2019 yata yun. Wait lang ha. Yung mga nasa chat box, I'm so sorry, I stand erected. Char. Yan. So hindi pala siya tumatakbo. Ayan. But then, ayun nga, karamihan sa mga botante ni Risa Hontiveros, lalo na ng mga kakampings, is mga nasa LGBT community. 2022 lang pala to, bago lang to. 2022, ayun. The USA turned over viral load test cartridges given to Philippine government. Pagkatapos si Risa ang
nag-receive, o 'di ba? Si Ayan, Risa ang nag-receive. Pero syempre DOH, pero nandun yung presence ni Risa. So, yes. ibig sabihin may kinalaman siya diyan. Yes, and nakakalungkot lang kasi ang USAID gamit taxpayers na ng mga Amerikano eh. So napupunta lang din sa mga politicians natin, sa mga non-governmental organizations natin. Nakakalungkot lang kasi although napupunta naman sa mga dapat puntahan, but then hindi mo may iwasan na magkaroon tayo ng thought na may kickback din yung mga yan eh, no? But anyways, about sa mga kakampings, whether mananalo si Bam Aquino or si Kiko Pangilinan, sorry to burst your bubble mga kakampings, they're not gonna win, no? Kasi it is very evident nung last election natin noong 2022, parang naghati kasi yung vote between Tito Soto and Kiko Pangilinan eh. Imbis na yung mga boto ni Tito Soto napunta kay Kiko Pangilinan, di sana makikita natin kung gaano karami yung mahahatak ni Kiko Pangilinan. But anyways, Pero si Kiko, nung tumakbo siyang vice president, 9 million lang naman ang boto niya eh. Di ba? Pero, Tapos, pero kasi nga 'di ba, oo. sorry to interrupt. Pero kasi nga 'di ba, may ibang mga kakampings din na parang hesitant na iboto din si Kiko Pangilinan. So some voted for Inday Sara and some voted for Tito Soto or kung sino man yung safe na bet nila, no. Siguro paalala lang natin sa mga voters ngayon na maging tayo, pakita natin yung protest vote natin. Kasi yung vote natin kasi resonates what is happening right now. And yung mga woke votes kasi na yan, yung iba kasi ang gusto lang talaga nila matalo yung mga kandidato natin eh. No. Makikita Wala niyo silang pake. Wala silang pake kung ano, basta all they care about is power. Actually, yun ang ayoko sa yellow eh. Kasi yung mga yellow, wala silang pake kung ano yung gusto mo. Basta manalo lang yung manok nila. Correct. Ganun sila all the time eh. Like, yung hindi nila kayang i-recognize yung achievement ng kalaban nila, yung galing ng kalaban nila, and things like that. All they care about is mag-power grab, na dapat nasa amin yung power na yun. Ayun. And ayun nga, pakita din natin sana sa mga advice din natin yung mga boboto ngayon, most especially yung Gen Z at saka millennials kasi sila yung pinakamalaki yung percentage na boboto ngayon. Ako kabilang ako sa millennials. So marami naman sa mga kapwa ko millennials na boboto sa mga candidates ni President Duterte. Pero ako, I personally dadagdag ko si Norberto Gonzales at saka si Dr. Marites Mata, no. Let's educate the youth, no? Kasi sa Facebook kasi medyo medyo nonchalant kasi sila. Pero sa X makikita natin kung gaano karami yung mga kabataan na sobrang pa-woke, dilaw na dilaw, tapos mga huwad naman sila na pinaglalaban nila kasi yung mga karapatan natin, whether they're warriors of democracy, pero makikita ninyo sa mga Twitter nila, post nila, puro may mga sex videos, mga pakantot, tatsupa, ganon. Sorry, SPG. Anyways, i-educate natin yung mga kabataan. Kasi si Mami Laika. Hi, Mami Laika. Ay, hello. Go ahead, sorry. Ayun. Educate din natin yung mga kabataan, no? Kasi marami rin sa mga bata ngayon, ayun nga, wala nonchalant sa natin, sa government natin. Though may iba naman, may pakialam naman, pero parang na-brainwash na rin kasi sila ng current government natin ngayon, which is tumanggap lang ng ayuda. Ayun. Hanggang 11 lang pala tayo. So ayun, bababa na ako, Ate Joy and Ka-Moisture Sass. Thank you so much for this wonderful opportunity. Ka-vinegar. Ka-vinegar. Oo, kasuka, ka-vinegar. Oo. Kasi hindi ka asim yun. Oo. Ka-vinegar because maraming gamit. True. Thank you so much. Bye. Ayun. Thank you, Kid Wonder. Ano masasabi mo dun sa yung nangyari sa Hong Kong na may nag-withdraw ng $10 billion? Sas, nandiyan ka pa? Sabi, nag-talk na ako. Ayun. Nandiyan ka pa, Sas? Uy. Lumabas to. Nag-CR to. Nag-jebs daw. Ayun. Well, anyway, nung February, I think that was February 11. Ayan, February 11.
nagkaroon ng maraming write-up about doon sa 2 Pilipino na naaresto kasi tina-try nilang mag-encash ng ano, ng 10 billion US dollars. Ang involved doon actually 5. Ang involved doon ay 5 individuals, 2 Pilipino, 1 Malaysian, 1 Taiwanese, at saka ano nga 'yun? Ayun, at saka 1 Hong Konger, 1 taga Hong Kong. Ayun, so 2 Pilipino, 1 Malaysian, 1 Taiwanese, at saka 1 Hong Konger. Ayun. Yung 2 Pilipino daw, may mga report kasi na yung ano businessman, 68 years old na businessman, tapos yung isa is 38 years old na abogadong babae. Ayun, yun yung mga reports yun yung mga reports. So, nag-try silang mag-encash, fraudulent daw yung documents, eventually naaresto sila. Ayun. So, anong moral? Ayaw nilang ikwento yung buong storya, yun ang moral ng story. Wala masyadong detalye. I mean, ang ano kasi, ang mga kwento is, itong attempt na to na withdrawin yung ganung kalaki sa Hong Kong, hindi siya first na pangyayari. Parang meron na raw nag-attempt na gumawa nito in the past. Ganun. Tapos, parang 5 billion naman daw yung wini-withdraw, ganyan. Ayun, well, parang ang dami lang cracks dun sa kwento. Kasi nga parang, ayun, parang hindi sila nagsasabi ng buo, ganon. Ayun. I mean, fake documents talaga. Fake documents as you're trying to withdraw $10 billion. Ang brazen naman. Sobrang brazen naman. So, I think there's something more to it than withdrawing 10 billion using fake documents. Ganon. Fake documents, pagkatapos ganon, the sheer amount of withdrawal is questionable already eh. Pagkatapos gagamit ka pa ng fake documents. Diba? Ayun, baka TEMN lang, Miss Pretty, pag billions na dapat wire transfer. Na billion eh. Yun yung nakalagay sa news eh. 10 USD. Yun yung mga nakalagay sa report. Ito pakita ko sa inyo. Ayan, 2 Filipinos arrested trying to encash fake bank box for $10 billion. Ayan B. Ayan, billion, $10 billion. Business Mirror. Ayan, $10 billion US dollars din. Meron pa ba? Ayan, The Standard. 10 USB. Ayun. So, hindi niyo pala nakikita, sorry. Sorry, wait. Ayan, $10 billion. Business World, ayan, $10 billion. Ayan, 10 billion US dollars din. So, consistent lahat ng mga nag-report, $10 billion US dollars yung wini-withdraw. Ayun. Oh well, baka naman budol-budol lang talaga. Posible, oo. Pero, may mga ka-tie up kasi siyang mga kwento kasi parang this happened na involving rin yung mga Pilipino in the past. Yun yung kwento na meron na rin daw na meron Meron mga nga, pero yung parang before ata parang 5 billion, something like that. So, 5 million, Oo, ganun din sa HSBC din. Tapos parang bank account na ganon. Pero bakit ang lakas ng loob? Yun nga 'di ba? I mean, tapos fake documents yung gagamitin mo. I mean, pag fake documents, try mo muna sa mas maliit na amount, di ba? Kasi yung sheer amount, yung 10 billion US dollars, doon pa lang mapa-flag ka na eh. Di ba? Doon pa lang mapa-flag ka na eh. Pagkatas ang brazen na ganun yung, ayun. Sino yan mga nagpapa-encash? Well, ang sabi lang sa storya, yung Pilipino na involved is 68 years old na businessman na nasa nagde-dementia. Yun yung report yun yung report ng report ng Business World. Sabi, Business World, sabi, yung 2 Pilipino, yung isa, 68-year-old Filipino man, reported to be suffering from dementia. Pagkatapos, yung isa is a woman lawyer. Baka yan, Taliano Gold. Charot. Ayun. Baka Taliano Gold. Ang weird na withdraw ang gagawin at hindi bank transfer, sabi ni Earlson Ariola. Dementia tapos billion, sabi ni Never Again. Yun nga, kaya maraming
I'm pretty sure there's more into this, no, into this story na, ayun. Wala naman sinabi kung sino yung pangalan, gano'n. Siyempre yung iba, may mga speculation sila like, baka mamaya tao ni Tambi, yung mga gano'n. Ayun. Ayun lang. Additional information is needed. Pero it is something that we should, alam mo yun, something that we should tab. I-attribute sa dementia pero yung isang kasama lawyer. Ayun nga yung nakakaloka doon, 'di ba? Ayun nga yung nakakaloka doon. Tapos tapos Philippine election pa, 'di ba? Philippine election pa ngayon kasalukuyang ayun. Hello Jose Gomez from Tagum, shout out. Demented lawyer tandem, sabi niya. Yun yata yung hidden wealth ng mga Marcos. Well, hindi natin alarm. Ayun, teka lang, ilalabas ko lang itong aking, bibili lang ako. Wait lang, Sasas. Ano na mga eksena ninyo sa buhay, yung mga nandiyan nakikinig sa amin? Diba? Hello, binabati ko ang mga nandito. Pa-shout out po. Pag shout out kita, Bill Ryan Rances, ano mangyayari sa buhay mo? Sabi ni JC Corbin, mahal ang kuryente namin, madam. Huwag ka kasi masyadong manood ng porn. Okay, next. Next question. Mrs., ano pong balita kay TP? Message mo. Next question. Kaya ba walang nananalo ng loan better so far? Kailangan ba magbulakan para may manalo? Charot. Next question. Ganyan tayo ngayon. Kailangan, tayo, very fierce. Sabi ni Arkitekta, says if you are to compare PRRD, Sara, BBM, Lisa, and Martin to chess pieces, paano mo sila i-compare? BBM is a horse. Lisa is a queen. Martin is a bishop. Sara is a queen. PRRD is a queen as well. Okay. Okay, ano na bang chika? Ano yun? Ano yung queen? Iko-compare ko daw sila sa sa chess pieces. Okay, tanongin ni Orlando Nicolas. May bayad to, mag-tip kayo bawat tanong. Miss Sas, paano maging moisture? Huwag kang gagawa ng masama sa buhay. Next question. So who is the king? Actually, si BBM king. Kasi the king is really in reality just like a pawn. It can only move the same way a pawn moves. As pawn can. So, yeah, hindi siya horse. I think pwedeng si Romualdez is horse kasi he's kind of bright, and si BBM hindi siya pwedeng maging horse because pawn lang naman siya. So he's a king. A king piece but a pawn. So ang powerful pieces kasi sa chess, ang most powerful piece kasi ay queen. So kaya hinilala ko si Lisa, si Sara, and PRRD. Lisa is definitely not a pawn. So Queen Lisa. So queen pieces yan. Si Lisa, si BBM, si Sara, and PRRD. Anong say nyo kay Heidi Mendoza? Wala. Grabe yung... Ano naman say sa kanya? Not real. She is not real. Diba? Okay, may tanong sino yan? Si Mami Laika, is Haydarian gay? I don't think so. I think it's just a guy trying to belong. Trying hard to belong. Danica, anong balita sa fourth na Wala akong pake. Kung straight siya, hindi siya desirable. Kung gay siya, hindi pa rin siya desirable. Well, kung tatanungin ako kung gay si Darian, sana hindi. Bagay. Hindi bagay na. Hindi siya tatanggapin. Paano ka naman magiging gay na ganyan yung pananamit mo sa init ng panahon sa Pilipinas? It's unfashionable. Kaya nga sabi ko, I believe that Darian is a straight guy. Wala kasi akong kakilala siya na nagsabi sa akin na
na Beck sa Hidarian. Iisa lang ang comment nila sa kanya. Sana Actually, hindi. Yun. hindi, ang comment nila sa kanya, pati na rin ng mga kakampi niya, nakachika ko. Oo. Sa Hidarian, ay hindi nila gustong ugali. Take note, Ayun ang mas malala. Ano? kahit Yun ang mga malala. Yun ang kahit pangit. mga kakamping, to be, kahit si Falsis, kahit yung mga kakampi niya. Hindi Kasi niya bet si Hidarian. hindi si Falsis, sinasabi ko kahit si Falsis, kahit yung mga kakampi ni Falsis, hindi siya bet. Ah, okay. Kasi naalala ko nasa The Hague ako, merong isang lawyer na pumunta na parang nakikita kasi nagbabardugo lang kami ni Falsis. Mm-mm. Sabi sa akin na, ayaw namin yan, ganyan, kasi nga mayabang, ganito. Tapos, pinatalo naman niya yung same-sex marriage sa Supreme Court. True. So, galit sa kanya si Hilbay. So, magkaano sila ni Hilbay, pati yung lawyer na hindi ko lang sabihin, Mm-mm. parang niligawan nga ako na parang gusto ko makausap si Justice Carpio, mga ganyan. Ganon level, be! Nasa The Hague ako na nag-uumpisa, yung simula nang bumongga yung pangalan ko sa Facebook. Sabi ko, bakit? Sabi ko, why? Sabi ko, why? At kolumnista to ng Inquirer, tinawag talaga niya ako, pumunta siya ng The Hague, hindi para sa akin, pero pumunta ng The Hague yung kolumnista na yon. Minessage talaga niya ako na, Sas, can we meet? Ako naman parang, okay, go, ganon. So, kaya yan si Hidarian, maraming galit sa kanya na ka-circle niya. Kaya nga, diba, sabi niya nung ano namin, nung debate namin na kahit mga kampi niya, hindi man lang siya binasa. Oo. Ako binasa ko siya. Oo. So I think that failures. So parang ako lang ang natatangi mong friend, Richard. Nabibili ng libro mong mahal. Actually, si Rigoberto Tiglao, binili rin yung libro mo just to read what's in it. And then, sinoli niya at nagpa-refund. Oo. Ayun. Baklo, yun yung pinaka-nakakaloka, girl. E-book, pinarefund. True. Ano ba yun? Pinarefund. So, gano'n na eksena. And I think the problem really is inauthenticity. Kasi nakikita rin kasi siya ng mga kampi niya na paggewang-gewang eh. Alam mo yun, na bakit paggewang-gewang yung belief systems? What exactly is your core? Alam mo yun, hindi nila alam ang kanyang core values. What are your core values? Na wag mo akong i-explain yung core values mo sa akin ng what's this, motherhood statements. Kailangan yung galing sa puso. Alam mo yun, galing sa puso, galing sa abdo, ganon, galing sa abdo. So, kumain po kayo mga ka-moisture. Kaya ngayon na. So, wala lang question. Kasi kung wala lang question, si Joey pagod na, oh. How about Attorney Libayan? I don't know him. So, I have no opinion of him. At wala rin akong kakilala na kakilala siya. So, I have no informed belief about Attorney Libayan. Bakit hindi kinasuhan ni Inday ng bribery yung mga mambabatas na nag-impeach sa kanya? Hindi mo naman pwedeng anuhan niya ng, hindi mo pwedeng ikaso yung gano'n. Pero I believe lalabas yan kung magkaroon ng impeachment trial. Lalabas yan. Imposible hindi. Ayun. Bakit di kasuhan hindi ang mga mambabatas? Sabi ni Candy, he featured your stuff sa live niya and also kayo. Thank you. Yun lang. Parang, si Attorney Libayan. Okay, no-content nga tayo nun eh. Thank you. Thank you for contenting us. Meron bang word na content? Mag-contentan tayo. Thank you for, Attorney Libayan, thank you for contenting us. I just coined a new word. Mag-contentan po tayo. Mag-contentan tayo. Thank you for contentan us because you find us worthy of your contentan. Deleted na ba ni BBM yung post na may 600k lang? Hindi po. Hindi siya deleted. Hindi siya, ano kasi yon, picture doon sa post. Picture siya from the post. Ayun. So kaya parang pag pumunta ka doon sa Bongbong Marcos page, hanapin niyo yung post niya na merong lagim-lagim. Ayun. So, handon, 700,000 na nga yung yung laughing react sa kanya. Magwa 1 million na to. Magwa 1 million na to, guys. Panalunin natin si Bongbong. sa laugh react. Ayan. Ako talaga, I think 2025 is really a protest vote of the third pista. Really protest vote. It shouldn't be this way, no? Na magpo-protest vote ka ng ganyan. But I think the situation calls for it. We're not in an ideal situation. There are people na, bakit kailangan i-promote yan? Mga ganon.
Pero I think for Dutertista, imbiyar na talaga sila. Na Oo. binudol na sila ng BBM. So, Ano na kasi siya yung sobrang rotten na nung situation. Unang-una, wala ka naman talagang choice. Wala ka naman talagang choice. Ang kalaban mo, Dayaan, kalaban mo Yellow, kalaban mo mga BBM supporters. Ayun, walang kakampi yung mga Duterte. Tayong mga preferred yung this kind of leadership. Wala talaga tayong kasama dito. So, it's really our best shot para i-impose yung voice na kasi 'di ba tayo pinapakinggan, eh. Nagki-criticize ka, 'di ka papakinggan, gagawin sa'yo, papahiyain ka sa congressional hearing, ganyan. Aano-anuhin ka, gugurgurin ka and things like that. So, ayun and pagka kasi hindi naging relevant yung Dutertista vote, kapagka kunwari walang napanalo na Duterte aligned, kahit sino pa yan walang napanalo, wala na. That's going to be the situation of the Philippines for like 2 or 3 election cycle. Tapos na. Lahat ng wins natin nung Duterte time, wala na yun. Forget it na. Hindi na yun mangyayari ulit. Ganon. well, kasi nga, ang gusto nilang gawin, ang taktika ni BBM, gawin sa mga Duterte ang ginawa ng mga Yellow sa mga Marcos. Gawing paraya. Don't you see it? Beat the vote, no? Nakita niyo yung tactic ni BBM. Ginagaya niya yung tactic ng Yellows na ginawa ng Yellows laban sa kanila, sa pamilya nila, na parang, okay, ako'y naniniwala sa pamahiin na pag binalahura mo ang nagbigay ng maayos na libing sa iyong mga magulang, matindi ang karma. Oo. Ako'y naniniwala sa anong pamahiin. Oo. So, Totoo. kaya nga ako, relax lang ako eh. Na parang, let the universe unfold as it should. I think merong meron kang kapupulutan. And, actually, nagmumukha na ngayon eh, kasi, hindi ka naman nagne-negative campaigning before. Bakit ka nagne-negative campaigning ngayon? Kaya ka namang hindi nag-negative campaigning before because you know that you're already a winner. So there's no point of negative campaigning. Correct. Pero now, nagne-negative campaigning ka na, hindi ka naman mawari. Bakit kailangan mo mag-negative campaigning? Eh, nasa inyo ang machinery ng COMELEC. And mukha namang malakas yung slate ninyo. Pero nag-negative campaigning ka pa rin. And kaya natatawa na lang yung mga tao. And actually, I didn't expect na ganun kadami yung magla-laugh emoji kay BBM because I thought na marami pa rin BBM supporters. Pero, by the looks of it, maraming turing na lang sa'yo yung joke. Correct. Actually, alam mo na notice ko, kasi sa TikTok kasi, di ba, ang tawag dito, nag-start kami mag-TikTok na nila Kuya Miko, pandemic 2021. So pandemic yung mga pandemic issues yung mga pinag-uusapan namin. Then inabutan na kami ng election sa TikTok. Anong election, nakakuha kami ng naka-gain kami ng maraming following kasi nung election mainit yung mga so maraming mga loyalista na nagpa-follow sa amin, ganun. Marami ring iba na supportive kay BBM. And then I lost them when I started being critical to BBM at saka doon sa mga policies niya, ganyan. Nung naubos na yung taning ko kay BBM and I started really going hard on criticizing him and his administration. Marami yung nakita ko talaga na sumakabilang, yung talagang, ayaw ko na dyan kay Joey, kineme. And this past few weeks, I see them. Nakikita ko na sila. Nandito na, welcome back! Nakita ko na sila. Siguro yung mga nagulat ako na, na parang, alam ko, ito, binabanatan nga ako nito kasi criticize kay BBM eh. But now they are, nakita ko sila kasi yung interaction ko with them in 2022 were genuine also. So alam ko talaga na mga totoong tao ito, mga ito, ganyan. Parang ako. The ordinary people are now, yung parang ako, nag-criticize ako ng foreign policy ni BBM, lahat naman kayo nagalit sa akin. Lahat. Everyone. Wala akong pakialam. Tumaas pa lalo ang alindog ko ngayon. Kasi nga, I believe the children is our future. Teach them well. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty that they possess. Give them a sense of pride. Ganon. So, ako na parang, ano naman yan, kasi naman, yan no tree will ever grow without shedding any leaves. Diba? So, parang, ganun lang naman yan, na aalis ka, babalik ka, aalis ka, babalik ka. Babalik ka rin dahil fresh ang bukid mo. So, they'll see the light eventually. Well,
hindi lang that they see the light, Joey. Kasi, syempre, ang mga tao, no, social media, halimbawa, nagalit ka dahil, halimbawa ako, dati mo akong, kachika, and then, tapos kinriticize ko yung same person na we share the same belief. Social media ka, aalis ka sa akin, dilipat ka sa iba. Yung nilipatan mo kung nagtatanggol, alam mong empty. Ang top. So, anong gagawin mo? Hindi mo masasabi sa buhay mo na, shit, parang budol nga talaga. Gaganyan ka, di ba? Aminin nyo yan. Sasabihin nyo, parang budol nga talaga. Makabalik nga kay Joey. Ganon. Makabalik nga sa sinasabi ni Joey. Papapakinggan ka. Si Joey pala, mas may sense yung sinasabi ni Joey. So ikaw, magkakaroon ka ng period of cognitive dissonance na hindi lang po si BBM eh. Pero mas may sense yung vlogger na si Joey kaysa dun sa vlogger ni BBM. How is it possible? O di, isipin mo na kung may sense si BBM, dapat may sense din yung mga vloggers niya. Wala ang sense eh. Walang sense eh. So, kita mo yung ating, kamahal-mahala na si Thea Tan. Ano yung sinabi niya? Pakita mo yung kay Tio. May pinong si Tio, nakakaloka. Ay, talaga ba? Ay, yung Hindi ko kinaya. Nakakaloka to. Nakakaloka, go. Ay, buti pinaalala mo. Kaso nga lang Ibakita mo sa photos. Hindi ba? Sinasabi ko sa inyo, ako marami nagalit sa aking followers ko ilang beses na. Since 2016. May pakialam ba ako? May mga nagsasabi pa sa akin. May mga nagsasabi pa sa akin. Hindi pa naka-up yung account ni Tio. Naka-up na. Naka-up na ba? Oo. Baka binlock kanya dahil ayaw kanya. Anyway, moving on. Hindi ako ba-block nun, no? Ito yung up na nga, ayan. Hindi ba, inaway ako, marami ako since 2016, tapos yung iba doon, wala lang, na hindi nila ako bet, tapos nagbabalikan din naman sila, bakit sila nagbabalikan? Dahil, fresh lang talaga ang tampalpuki ko. Ito na 2,000 pesos per kilo, ayan. Hindi ba? So, alis kayo sa akin. Ako naman ganun ako, umalis kayo. O di umalis kayo, go ahead. Diyos ko, nakailang beses na yung mga ganyan, alis. Pero babalik, bakit? Kasi nga, mahilig kayo sa social media. Siyempre, kung ayaw nyo ako, ipa-follow nyo yung opposite ng views ko. Nung pinalo nyo yung mga opposite ng views ko, para kayong bumili ng ng hindi na fresh na tampalpuki. Correct. Bilasa, kulay pula na ang mata, huli pa nung isang linggo. Hindi pala yung mata yung mapula hasang. Girl, fresh pa tong tampalpuki ko kasi mapula pa ang hasang. Oo, yung paghasang mapula, fresh. Pero pag ang mata yung mapula, hindi yun fresh. Addict. So, addict yun. ito nakakaloka, okay, do the honors.